sa aking mga viewers dito sa aking channel, ang channel ng Jeff, The Blind Explorer. Sana tattan kayo ng aking video ito na nasa mabuting mga kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Ngayon lang muli tayo magkakaroon ng balitaan dito sa aking channel, ng kwentuhan dito sa aking channel, sapagkat karamihan sa mga ina-upload ko ay mga awitin at pakikipagpanayam. Smith Music Studio. Ngayon naman po, nais ko kayong kwentuhan tungkol sa mga naging karanasan ni Jeff the Blind Explorer sa pagdaan nitong ating kinatatakutang pandemya na ang COVID-19. So sana tapusin po ninyo ang aking video at panoorin ninyo, subaybayan ninyo sapagkat marami po kayong malalaman na mga bagay na nangyari sa amin, sa mga visually impaired dito sa Legazpi, sa mga kasama ko at sa akin personal mismo, na pinagdaanan namin sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ayan po. So, sisimulan natin ang kwento nitong nagdaang taon. Simulan natin nung nagdaang taong Marso 2020. Ayan. Itong Marso 2020 talagang medyo masalimuot ang simula ng buwan na ito sapagkat dito nagsimula ang pananalanta ng COVID sa ating bansa. Ayan. March 12, dahan-dahan, nagkakaroon na po ng mga cases pa isa-isa dito sa ating bansa. At na-declare na noong March 14, 2020, magkakaroon daw ng lockdown sa National Capital Region, which is ito po yung Metro Manila. Yes. So, dahil nga po gustong kontrolin ng gobyerno, gustong paghandain ang mga tao laban sa pananalanta ng COVID sa ating bansa. Kaya para mangyari yon, kailangan i-lockdown ang National Capital Region muna. Pero kalaunan, mula March 16 hanggang 17, na i-lockdown din ang buong Pilipinas. Ayan. So mula sa pagla-lockdown ng National Capital Region ng March 14, nagtuloy-tuloy po ang lockdown hanggang buong bansa noong March 16 to 17. Dito na po mga kaibigan nagsimula ang kalbaryo ng mga visually impaired na masahista. Hindi lang dito sa aming lugar, kundi sa buong Pilipinas. Ayan. Ang Visually Impaired Voice in Albay Incorporated or VIVA ay isang organization na kinabibilangan ng inyong ka-explorer. Bago pa magkaroon ng lockdown, kumbaga, pinakikiramdaman na namin ng mga officer ng organization kung ano ang posibleng mangyari. Kaya nagkakaroon na kami ng planning. Dito magagaling ang mga bulag dito sa Legazpi. Nagkakaroon kami ng advanced planning kung ano ang aming gagawin. If in case, matuloy nga ang sinasabi nilang lockdown.
Pagpasok pa lang ng Marso, nagkakaroon na kami ng pag-uusap sa mga officer ng Viva, yung visually impaired voices in Albay. Alam po ba ninyo kung ano ang plano ng visually impaired voice in Albay sa mga masahista na sa amin ay nagtatrabaho? Siyempre hindi, no? Kami nakakaalam noon. So, iyon, napag-usapan na magkakaroon kami ng advance na paghahanda para kung sakaling mag-lockdown, meron kaming i-distribute a certain amount para sa aming mga masahista. Ang unang naging plano ng visually impaired voice in Albay or Viva, magbibigay or magpapahiram ng counting amount ang Viva sa mga employees. Medyo sabihin na natin nakaipon din ng Viva para sa future retirement ng aming mga workers. Ganito po kagagaling ang aming mga officers sa aming organization. Inuuna namin ang kapakanan ng aming mga members, particularly ang mga workers. Basta disco sa Ayan. So, ang ginawa namin, ang planning namin, kasi nakabase kami sa nangyari sa China na sabi nila 3 months lang ang itinagal ng pandemya sa Yuan, China. Kaya yung first plan namin, magpapahiram kami ng 10,000 pesos every month. Which is, natupad naman namin sa unang bahagi mula March 17 to April 17. At sa 10,000 pesos na yan, ang babayaran namin is 80% lang, which is 8,000. Diba? Laking tulong, no? Kasi, saan ka nakakita? Pinahiram ka na, ha? Ikaw pa yung tumubo. Wala kang babayarang porsyento. Ikaw pa yung tumubo ng 20%. Sa Viva lang meron nun. So, yun po yung ginawa namin mula March 17 to April 17, 2020. Mayroon kaming ibinigay sa aming mga workers. Meron po kaming 44 na empleyado. 38 po dito ang masahista na mga bulag. Hindi po kami tumatanggap ng hindi mga bulag. Hindi katulad sa ibang mga masahihan dito sa aming place na sa una nag-umpisa sila puro mga visually impaired, pero kalaunan pinasama na rin nila yung mga nakakakita. Ayun. So sa amin nagsipuntahan sa Viva yung mga bulag na masahista sapagkat nakikita po nila yung kagandahan ng plano sa aming organization at mga benefit na pwedeng ma-avail ng isang visually impaired na magtatrabaho sa aming organization. Well, sa halip na bumaba ang kaso ng COVID mula March to April, dahan-dahan tumataas pa po ito. Kaya ang aming organization, ang plano namin ay akala namin March, April, May, June, makakapagsimula na kami ng aming work. Pero nagkamali po kami. Dahil unti-unting tumaas ang COVID sa ating bansa at na-extend yung lockdown. Kaya nung kalahatian, kalagitnaan ng April,
may meeting ang mga officer ng Viva through call, through telephone. Teleconference na tinatawag namin. Ganun po kagagaling, katidiskarte ang mga blind na officer ng organization ng Viva. So, pinagplanuhan namin na siguro kung ibibigay namin ng 10,000 straight ang ipapahiram namin sa mga members, sa mga workers, hindi kakayanin ni Viva. Kaya instead, hinati-hati po namin ito sa 5 buwan. Kaya yung plano namin na instead na hanggang June lang yung support ng organization, bumaba siya ng hanggang August. Ayan. So, June, nag-start na ang ibaba ang ECQ sa Legazpi. Hindi na siya ECQ, parang ano na lang siya, modified ECQ. Kaya ang mga malls dito sa Legazpi dahan-dahan nagsimula na mag-operate. Actually, May 15 nag-start na mag-operate ang mga malls. So in that case, yan. In that case, ang aming masihan ay kailangan na magbayad sa mall. So, ang ginawa namin, kasi mula June, meron na kaming konting binabayaran sa SM at Ayala. Kaya, by July, nag-start na sana kaming mag-resume ng operation. Pero isang mall lang, SM lang. Dahil, hindi pa kaya ng buong puwersa ng Viva Massage na magbukas ng sabay. Dahil ito rin ang panahon na mataas pa ang COVID sa Albay. So takot pa yung mga masahista na sumugal. Ayaw pa ng mga masahistang sumugal. Sapagkat nung panahon na yon, akala natin ang COVID kung sino ang tatamaan nun, agad-agad mamamatay. Pero hindi pala. Kapag pala malakas ang immune system natin, kahit tamaan tayo ng COVID, kaya natin itong masurvive. So, nag-start ang operation ng SM from July 15 to 29, 2020. Yes. From July 15 to 29, that is 15 days of operation. Bakit tumigil ang July 29? Ito po ay sa kadahilanan noong July 23, yan mismo yung araw ng aking birthday. Dahan-dahan tumaas ang COVID dito sa aming lugar sa Albay. At dahan-dahan, halos wala nang nagpapamasahe sa mall. Kaya, syempre, uunahin namin yung kaligtasan ng aming mga workers. Kaya, nag-resume ulit kami sa pagsasara. Nag-resume kami sa pagpapahinga. So, ayun nga, since may sustento pa naman si Viva sa mga workers niya hanggang August, sinagaan na po muna namin yon. Mula April 17 hanggang August 30, tigpa 5,000 na lang ang mga workers namin. Kasi hindi na namin kaya kung bibigyan pa ng 10,000. So, ibabalik namin yung perang yan within 3 years time. Well, ba't ko ito sinasabi sa inyo? Ganito po kahanda ang organisasyon ng Viva. Iniisip namin na yung future ng aming mga members ng organization. So,
So ngayon, August, September, bumaba na naman yung case ng COVID sa Albay. Kaya we decided again to resume our operation. But this time, dalawang mall na po, dalawang branch na yung binuksan namin. So, nakaya na naman. Kaya lang, dahil sa policy ng IATF, sa 50% of the workers lang muna ang pwedeng pumasok. At hanggang ngayon, ganun pa rin yung sinusunod namin dito sa Albay. Dito sa aming masayahan. Kaya halos kalahati lang sa mga workers ang may pasok araw-araw. Sa Diva Massage, meron po kaming 38 na massage therapist. Nung regular duties namin, meron nag-duty na 13 sa Ayala, 12 sa SM. So, bali, 25 persons every day ang nakaka-duty. Noong pong wala pang pandemya. Subalit, dahil sa pandemya, nung kami mag-resume ng aming operation, binawasan po yung aming mga upuan. So ngayon, nag-duty sa Ayala 7. At sa SM, basically, nung nag-start kami, 7 din. Kaya lang medyo kaya naman daw i-accommodate. Kaya ginawa naming 8 hanggang naging 9 na. So far, this is a ease na 16 persons ang duty sa amin araw-araw. So yung dating 25 persons every day, ngayon naging 16 person na lang. So ano ang naging epekto ng COVID sa mga visually impaired na masahista ng Viva? Siyempre, una, 7 months wala kaming trabaho. Pangalawa, nagkatrabaho man kami, kulang-kulang pa rin. Dahil dating 6 days a week ang duty namin, ngayon po ay 3 to 4 days a week na lang. Tapos, ang mga tao ngayon talagang medyo hindi pa rin ganon tinatangkilik ang massage therapy. So yung iba may mga trauma pa rin dahil sa pagsalanta ng COVID. May trauma pa rin sila. Hindi pa rin sila nagmamassage kasi kinakampanya ng gobyerno social and physical distancing, di po ba? So how can you practice massage doing social and physical distancing? So, irony, di ba? Kaya, isa po ang sektor ng massage therapy industry sa hindi pa rin talaga nakaka-recover sa pananalanta ng pandemya. Yes, naka-receive kami ng kung ano-ano mga benefit from the government like SAP, mga DCAM, meron kami yan. Pero, ang tanong, sasapat kaya? Okay, ako naka-receive ako isang SAP tapos isang DCAM, palitan 1,000. Although, hindi naman kasalanan ng ating gobyerno na natigil tayo sa trabaho. Pero hindi pa rin sapat ang kanilang naiambag para tayo ay makatawid sa ating pang-araw-araw. So, ako po ay bilang isang blind explorer, ayan, gusto mong explore ang YouTube world para manawagan sa ating gobyerno, lalo sa ating Pangulo, si Mr. President Rodrigo Roa Duterte.
Pansinin ang sektor ng mga masihista. Kapag pagod na pagod ang mga kababayan natin, pupunta sa mga masahihan. Doon magpaparelax. Kapag sila stress, masahista ang hinahanap. Sana ngayon na nangangailangan ng mga katulad naming mga massage therapist, maalala rin ng gobyerno ang aming kontribusyon sa ating sosyedad. Lalo na sa blind sector. Mabuti yung mga sighted massage therapists, they can look for another resources eh. They can divert, they can find a way to look for another source of livelihoods. Pero itong blind sector, ito yung numero unong apektado. So I hope, Mr. President Duterte, pansinin mo ang panawagan ng aming sektor. I-upload ko rin kasabay ng video ito yung mga clips ng mga interviews na ginawa ko sa aking mga co-workers kung ano ba ang naging epekto ng pandemyang ito sa araw-araw na pamumuhay ng mga bulag na masahista. Sana makarating sa kinauukulan ang aming panawagan at sana hindi lang nila ito marinig, kundi ito'y kanilang aksyonan. Huwag lang nilang pakinggan, dapat din nilang bigyan ng karampatang solusyon ang aming kinaharap na suliranin sa panahon ito. Yun lang po. Sana ay i-share po ninyo ang aming panawagang ito para makarating sa mga may kapangyarihan at mapansin po nila ang aming panawagan. Maraming salamat. Ito po si Jeff the Blind Explorer. Abangan niyo po ang karugtong ng video ito kung saan kasama ang aking mga co-workers na aking nakapanayam. Magandang oras at pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan, so isang magandang araw po sa mga makakapanood ng video ito dito sa aking channel, ang channel ng Jeff the Blind Explorer. Ngayon pong araw kasama ko po si Kuya Domingo Veler, isa sa mga veteranong masahista ng Viva Massage Center na lubhang apektado ang kabuhayan namin dahil sa epekto ng pandemic. Itatanong ko sa kanya kung ano ba ang mga naging pagbabago mula nang nag-umpisa ang pandemyang magkaroon ng hindi magandang epekto sa kanyang buhay. So Kuya Ingoy, ano pa ang hindi naging magandang epekto ng pandemic sa iyong buhay? Siguro po, simula po na nagkaroon ng pandemic, medyo naramdaman natin po ang medyo kahirapan. Siguro sa mga oras pong ini, siguro po ang hinihiling ko po sa mga oras na ini, para kay Duterte kung mabigyan po niya tayo ng ng puhunan, kahit kaunting puhunan natin, siguro po sana malaki pong pagpapasalamat natin po sa kanya dahil mabibigyan po ng pagkakataon po pamilya na natin, pamilya natin ang magkaroon ng extra income para medyo makaangat po ng kaunti ang kahirapan namin. Ayan. So, pinararating po ng aking ini-interview si Kuya Ingoy na kung maririnig ng mahal na Pangulo ang aming kahilingan, nais namin humingi ng kaunting tulong para mapabuti ang kabuhayan ng mga masahista dito sa Viva Massage. Kumbaga, yun ang hinihingi ng ating ini-interview. So, sana makarating sa mahal na Pangulo ang hinaing ng ating mga kaibigan, mga kasama rito sa Viva Massage Center. Maraming salamat sa iyo, Kuya Ingoy. Ano pang ibang sasabihin mo para sa ating mga nanonood? Siguro po, sa ating mga nanonood, sana malaman po nila lahat ang mga pangangailangan natin para sa
para sa pamilya natin. Ayun. So sana may mga tumulong din para sa ating gobyerno. Yung may mga mabubuting kalooban po dyan na maaaring tumulong para mabigyan ng kaunting mabigyan ng kaunting ayuda ang mga katulad namin na talagang naghihirap sa mga panahon ito. Baka po maaari po ninyong mapuntahan kami at matulungan dito sa aming massage center. Ano po, Kuya Ingoy? Okay, maraming thank you, Kuya Ingoy. Ano masasabi mo sa aking mga viewers dito sa aking channel? Maraming salamat din po sa mga magtutulong sa atin. Siguro sana po makakamta natin ang mga pangangailangan natin sa mga oras kong ito. Yes, thank you, Kuya Ingoy. God bless at mabuhay ka. Okay, maraming po. Zero 45.